This really is ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our life. Dahil kay PBBM, mas naging malapit daw si VP Sara sa kanyang ama. Mas matibay na rin daw ang relasyon ng kanilang pamilya. Ironic nga naman na ang kalaban ang kanyang pinasasalamatan. Pero ganyan talaga ang politika. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at sa Sky Cable Channel 33. Simulan na natin ang agenda. If you keep walking away. Russian YouTuber arestado dahil sa panghaharas sa BGC. Kumpirmadong patay sa lindol sa Myanmar, halos 3,000 na. Mga komunidad na lubhang naapektuhan ng trahedya nananawagan ng tulong. VP Sara pinasalamatan si PBBM dahil daw kasi sa kanya, mas tumibay ang relasyon nila ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malawakang grass fire, sumiklab sa Taal Volcano Island. Ang sunog posibleng dahil sa naiwang nilulutong ulam. 15 Pinoy ultra-bilyonaryos pasok sa Forbes list ng world's richest people. Number 1 sa bansa, si dating Senador Manny Villar. At senador sa Estados Unidos nakapagtala ng bagong record ng longest speech sa Senate floor. Ang kanyang talumpati tumagal lang naman ng higit 25 oras. Viral ngayon ang isang Russian YouTuber sa maling dahilan. Nang haras kasi siya ng mga security guard at mall goer sa BGC. Kaya sa kulungan ng bagsak ng dayuhan. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. Umali ng samut-saring reaksyon ng expose na ito ni user at NetClips. Kuha raw ito sa may Bonifacio High Street sa BGC. Tinakot ng Russian YouTuber na si Vitaly Seredovetsky na nanakawan niya ang isang Pinay na dumadaan. I'm gonna rob you if you keep walking away. Binatikos din ito ang pagsuot ng Pinay ng face mask. Go get your vaccine. I was trying to give you money, but alright. Trying to be nicer. Sa sumunod na clip, pinagtripan naman ng turista ang security guard sa mall. Kinuha rin at itinakbo nito ang sombrero ng sikyo bago sinuot sa ulo niya. Ang isa pang sikyo, kinutya rin ng streamer. What are you gonna do? Tinakpan na lang ng gwardya ang muka. Sa repost ni ex-account user Zerika Kanindin, nanawagan siya sa Immigration at PNP CIDG na hanapin ang turista at kasuhan. Huwag daw sanang hayaan na gawin ito sa mga Pilipino sa sarili nilang bansa. Your boy can stay back there. Put your hand on the car, man. 3 years ago, naaresto na pala ng Miami Police si Vitaly. Kinasuhan siya ng felony aggravated battery noong 2020 matapos i-assault ang isang babaeng naglalakad lang. Depensa niya noon, nasa impluensya siya ng hallucinogenic mushrooms kaya nagtrip sa biktima. Ngayon, nahaharap muli ang vlogger sa isa namang cybercrime at iba pang mga kaso dito naman sa Pilipinas matapos ang insidente sa BGC. Ayon sa Taguig City Police, arestado at for inquest na si Sedorovetsky. Nandun sa ADG? Yun, dito nga sa post nila, inaresto si ADG. Ano pong mga kaso yung hinaharap niya, sir? Just fixation, tapos yung cybercrime, and alarm scandal. Hinahanap pa raw ng mga pulis ang babaeng tinakot ng vlogger habang may salaysay na para sa asunto ang mga sikyo na pinagtripan ni Vitaly.
Makikipagtulungan din daw sa investigasyon ng pamunuan ng BGC at tiniyak na prioridad nila ang seguridad sa lugar. Paalala ng mga otoridad sa mga content creator, tiyaking walang nalalabag na batas at karapatan ng iba sa mga social media post o streaming para walang maging problema. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Halos 3,000 na ang kumpirmadong patay sa lindol na yumanig sa Myanmar. Ang mga nakaligtas naman sa killer quake, matindi ang mga pangangailangan. Narito ang agenda report ni Mai Rodriguez. Nasa ikalimang araw na ang search and rescue operation sa quake-hit Myanmar. At paliit ng paliit ang pag-asang may mahahanap pang buhay. We could smell bodies under the debris. The smell disappears briefly while digging but returns later. We don't know what will happen in the coming days. Halos 3,000 na ang kumpirmadong patay sa lindol sa Myanmar. Ang death toll maaari pang tumaas dahil higit 400 pa ang nawawala. What I saw was devastating. Entire communities have been flattened. Children and families are sleeping out in the open with no homes to return to. People are anxious and afraid. Even if buildings are standing, many don't want to return home for fear of collapse. Aftershocks are still a regular occurrence. Sa bawat araw na lumilipas, mas tumitindi ang pangangailangan ng mga residente. There are entire communities that were without water, food, shelter, medicines, and money. And yet the crisis is still unfolding. Sa kalapit na bansang Thailand, higit 20 ang namatay sa lindol. Racing against time din ang mga rescuer sa gumuhong skyscraper sa Bangkok. The experts still have hope, and I think we continue with hope that the rescue operation is still going on. Kasama sa search and rescue operations ang mga golden retrievers na ito. Bukod sa paghahanap ng mga biktima, narito sila para maibsan kahit kaunti ang paghihinagpis ng mga pamilya. Para sa Agenda, Mai Rodriguez, Billionario News Channel. Tuloy ang pagbuhos ng ayuda sa quake-hit Myanmar mula sa international community kasama na ang Pilipinas. Naroon na ang pangalawang batch ng Philippine contingent para tumulong sa search and rescue operations. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Tulad ng first batch, maaga ring lumipad pa Myanmar ang second batch ng Philippine humanitarian team. Lula ng C-130 aircraft ang 30 tauhan mula sa iba't ibang ahensya, bit-bit ang mga rescue equipment. Halos 3,000 na ang kumpirmadong patay sa lindol sa Myanmar, kasama ang 4 na Pilipino sa daan-daang nawawala. Matapos ang killer quake na yumanig sa Myanmar at Thailand, ipinag-utos ni PBBM sa mga ahensya na pagbutihin ang paghahanda sa sinasabing The Big One. Kabilang sa mga bilin nito, siguraduhin tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong sa gitna ng sakuna. Siguraduhin din daw na matibay ang mga public building. We've already completed more than, I think, 124 assessment and retrofitted mga public buildings in Metro Manila. Meron na rin po kami nakaprogramang 500 plus public buildings na funded po ng aming local fund and ODA. Ayon naman sa Office of Civil Defense, kasabay sa ginagawang earthquake drills ang tuloy-tuloy na pagsasanay ng mga ahensya, lalo na ang paggamit ng mga communication equipment. Gumagamit kami ng redundancies. Ibig sabihin, ang una nating magagamit, yung of course, ating cellphone and the traditional landlines. Subalit kapag yan ay pumalya naman, ready naman tayo sa ating satellite capabilities. At kapag yun ay pumalya pa rin, ready naman po tayo dun sa ating usual, the most dependable and reliable UHF and VHF radio systems. Nilalatag na rin kung saan maaaring mag-evacuate ang mga pamilya. Hinati kasi sa 4 quadrants ang Metro Manila. Hindi lang po Metro Manila NCR, Greater Metro Manila po. Kasi the big one is being prepared also for some towns in Bulacan and Laguna. 1990 pa lang napag-uusapan na ang The Big One, pero ayon sa OCD, isa sa nagpapatagal sa paghahanda
ay ang proseso ng Structural Integrity Audit sa dami ng infrastruktura at mga bahay. At ang mga ito ay hindi naman pag-aari ng gobyerno. Pero sinisiguro ng mga ahensya na puspusan ang preparasyon ng pamahalaan para sa The Big One. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Stronger together ang mga Duterte sa The Hague, Netherlands. Mas matibay na raw ngayon ang kanilang pamilya ayon kay VP Sara dahil sa pag-aresto at pagsuko kay FPRRD sa ICC. Narito ang agenda report ni Hannah T. Feeling blessed si VP Sara matapos ang 3 oras na pagbisita sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito na raw ang isa sa pinakamahabang usapan nila. Kaya naman, nagpasalamat siya kay Pangulong Bongbong Marcos sa mas matibay na relasyon nilang mag-ama ngayon. This really is ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. Dumating sa ICC Detention Center ang bise pasado 1:40 ng hapon doon nitong Martes. Sinundan naman ito ng pagdating ng kanyang kapatid na si Ketty at longtime partner ng dating Pangulo na si Hanilet Avancenia. Ito ang unang beses na 3 family members ang bumisita sa dating Pangulo. Growing up, he was always busy with work, he was always busy with the country. And now I have this every day with him talking about life, talking about family. Sad lang that it has to happen inside the ICC. Pero inside the detention. Sa kabila rin daw ng mga pinagdadaanan niya ngayon, kasama ang impeachment, masaya siyang kasangganyang kapatid na si Ketty. Sabi ko nga sa kanya, I'm happy that I have a sister kasi meron akong pagagalitan. So, growing up, wala akong ganon, but meron ako niyan ngayon, pinagagalitan na kapatid. Ganito rin ang pananaw ni Ketty. Mas naging united daw ang kanilang pamilya ngayon, lalo na't kakatapos lang ng 80th birthday ng dating Pangulo. Turo daw ng kanyang ama, may tamang oras para sa lahat. I learned to take time to breathe, to slow down, and to just trust in God's time and take everything at my own pace. Nang tanungin kung sinisisi ba ng dating Pangulo ang Marcos administration dahil sa pagkaaresto niya, ani VP Sara, hindi raw mahigmanisi ang kanyang ama. Nahaharap ngayon sa kasong Crimes Against Humanity si FPRRD dahil sa kanyang madugong kampanya kontra droga. He always says, I did it for my country. Yes. He always says. Nasa maayos na kalagayan naman daw ang dating Pangulo sa loob ng detention center. Katakda na raw bumalik ng Pinas si VP Sara at inaayos na raw nilang magkakapatid ang schedule of visit sa dating Pangulo kasama si Davao City Mayor Baste Duterte at Representative Paulo Duterte. Para sa Agenda, Hannah T. Billionaire News Channel. Hinamon ng isang mambabata si dating presidential spokesperson Harry Roque na ipagtanggol ang mga Pinoy na nakakulong pa rin sa Qatar. Ayon kay Tingog Party List Representative at House Committee on Overseas Workers Affairs Chairman Jude Asidre, maaaring gamitin ni Roque ang kanyang pagiging international human rights lawyer para tulungan ang mga inarestong OFW. Sa pagkakaalam din kasi ni Asidre, isa si Roque sa mga nagbuyo sa mga Pinoy na magsagawa ng political rally sa Qatar. 20 ang naaresto sa Qatar dahil sa hindi otorisadong pagtitipo noong March 27. 3 menor de edad na Pinoy ang pinalaya na. Sa VP Sara saga, guni-guni lang daw ayon kay Duterte ang umano'y bagong listahan ng mga pekeng pangalan na nakatanggap ng kanyang confidential funds. Ang House Prosecution Team naman, 80% ready na daw sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Narito ang agenda report ni Zandro Ochona. Binaliwala ni Vice President Sara Duterte ang panibagong listahan ng mga umano'y pekeng tumanggap ng confidential funds ng kanyang opisina. Mula sa The Hague, iginiit ni Duterte na hindi nito mapapalakas ang impeachment case laban sa kanya. Biyaan na natin sila sa kanilang guni-guni. It doesn't have to be yung paniniwala nila ay paniniwala din ng buong bayan. Paniniwala lang nila yun. Ang House Prosecution Team naman patuloy lang sa paghahanda.
Sa ngayon, nakatutok ang mga miyembro sa bawat articles of impeachment. It's not an easy balance between an election and preparation, but we are doing our best since this impeachment involves national interest. It involves the second highest official of the country. So we will prepare very well. Hindi naman daw apektado ng pamamalagi ni VP Sara sa Netherlands sakaling magsimula na ang impeachment trial. Pero aminado siyang makatutulong kung personal na sasagutin ng bise ang mga ipinaparatang sa kanya. Ang gusto lang naman marinig ng mga taong bayan is paano mo ginastos yung pera ng confidential and intelligence funds? And a straight answer from her would answer all the questions. If she wants to testify, if she wants to go to The Hague, to stay out abroad, it's fine. The impeachment process can continue. Bukod sa House Prosecution Panel, magiging katuwang nila ang private lawyers na tutulong sa paglilitis. Sa ngayon, hindi pa inaanunsyo ng lead prosecutor kung sino-sino ang mga ito. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionaire News Channel. Sa ibang balita, isang malawakang grass fire ang tumupok sa malaking bahagi ng Taal Volcano Island na iwang nilulutong ulam daw ang posibleng sanhi ng sunog. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Paolo Barcelon live mula po dyan sa San Nicolas sa Batangas. Paolo, paano naging nilulutong ulam yung naging sanhi ng sunog? Gayong hindi ba mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa isla? Alam mo, Pinky, tama ka, no? Sabi nga ng Provincial Government of Batangas ay dapat may window hour lamang na nakakapasok yung mga residente o di kaya mga may-ari ng fish cage. That's from 10 a.m. to 3 p.m. Pero either dayong namamangka o mga mangingisdang namamahinga ang sa ngayon tinitignan ng mga otoridad na posibleng nag-iwan umano ng nagbabagang lutuan. Kaya nangyari yung malawakang grass fire sa Taal Volcano Island. Nagngangalit na apoy ang sumalubong sa mga residente ng San Nicolas, Batangas pasado tanghali kahapon. Kita sa video ang matinding sunog, nakahawig ng eksena sa nangyaring malawakang wildfire sa Los Angeles, California noong Enero. Ayon sa mga residente, nung unay tila parang nagsisigalang ang usok nakita sa baywalk ng San Nicolas hanggang sa rumisponde na ang Bureau of Fire Protection at ang Coast Guard. Maliit lang po yan kahapon, as in parang... Gano'ng kaliit? Parang, yung alam mo sir, yung mga parang nag-iihaw lang gano'n. Tapos maya-maya sir, na-monitor ng ating taga Bureau of Fire at saka ating Coast Guard na parang sir, lumalawak yung at saka lumalaki talaga yung apoy. Ayon sa BFP, hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng malawakang sunog sa Volcano Island dahil may mga nangyari na ring sunog dito gaya nung nakaraang taon. Dagdag nito, doon daw namamalagi ang ilang mangingisda at caretaker ng mga fish cage sa kabila ng pagbabawal ng mga otoridad na pumunta sa isla. At ang pinaglutuan umano ng mga tumatambay rito ang siyang nagsimula ng apoy. Mating yung composite, meron kaming nakita doon unattended cooking at saka nagtuturo sa amin ng direksyon na papunta doon sa pakaliwang bali southwest ng ng parte ng Taal Volcano Island dahil sa lakas ng ng hangin, possible na may alipato na lumipad doon papuntang direksyon na yun. Kaya dahil din mga tuyo na yung mga damo at saka yung mga kahoy, kaya mabilis na lumawak yung pinsala ng apoy. Kwento ng mga residente, nasa 14 hanggang 15 kilometro yung layo nung nasunog na bahagi ng Volcano Island dito sa dalampasigan ng San Nicolas kung nasaan ang kanilang fire station. Inaasahan din na mas tatagal pa yung travel time mula dalampasigan hanggang Volcano Island kapag maalon ang lawa ng Taal. Dahil walang firefighting boat ang BFP sa isla, mano-mano ang naging pag-apula ng apoy na naapula kanina pasadong 9:00 ng umaga. Pagtitiyak naman ng PHIVOLCS, walang nadamay na importanteng monitoring equipment na nakalagay sa nasunog na bahagi ng bulkan. Hindi po nakapasok ang sunog sa ating instrument shelter. Ang medyo naapektuhan lang po sa ating stasyon ay ang ating camera na naka-install po sa poste ng fence at natunaw po ang kanyang housing. Pero yung camera naman po ay intact. Wala namang naitalang casualty dahil sa sunog.
Pinky, sa ngayon ay nananatili pa rin sa alert level 1 itong Bulkang Taal na nasa likuran ko. At unti-unti na rin nagbabalik sa normal yung sitwasyon dito. May mga mangilan-ngilan na rin na dumadayo sa baywalk ng San Nicolas para mamasyal. Pero todo alerto pa rin ang mga otoridad at sabi ng Batangas PDRRMO ay kanilang binigyan ng mga go bags at hinanda na rin yung evacuation centers kung sakasakali naman, wag naman sana na muling mag-alboroto ang Bulkang Taal. Pinky? Pero Paolo, meron na bang suspect o persons of interest doon sa nangyaring grass fire? So far, Pinky, wala pa specifically, no? Pero ninanarrow down nila sa kung ano yung background o profile ng mga posibleng pumunta doon sa Volcano Island. Ang pinaka-main na tinitingnan nila dyan, either yung mga mangingisda na pumalaot, na either nagluto ng pagkain or di kaya'y tumambay at nag-iwan yung kanilang panggatong at lutuan na nagbabaga pa. At yun din yung kanilang iniimbestigahang anggulo. Another possible angle daw na kanilang tinitingnan kaya na-aggravate yung sunog is because of the heat na nararanasan dito sa area ng Batangas. Gayon din yung malakas na hangin pagdating nung araw ng sunog, kaya mabilis kang kumalat 6 to 8 hectares na na-cover yung sunog dito sa Taal Volcano Island, Pinky. Napakalawak. Maraming salamat sa iyo, Paolo Barcelon. Nag-uulat ng live mula po dyan sa San Nicolas sa Batangas. Nagsimula ng mamigay ng voter information sheets ang COMELEC sa mga botante. Magsisilbi itong kodigo nila sa darating na halalan. Ang detalye sa agenda report ng ating Mojo Ivy Reyes. 40 days to midterm elections 2025, say goodbye to sample ballots. Sabi kasi ng COMELEC, hindi na ito kakailanganin ng mga botante sa May 12 dahil sa Voters Information Sheet o VIS na ibibigay nila. Kanina, pinangunahan ni COMELEC Chairman George Garcia ang pamimigay nito sa Harrison Street sa Pasay City. Ganon ka-importante na personal. Siguro to a certain extent parang sa sarili namin, parang survey na rin namin yung kung talaga bang dyan nakatira yung mga taong sinasabi nila. Ang VIS ay isang 4-page pamphlet na magsisilbing kodigo ng mga botante. Ang bawat VIS, customized. Makikita rito kung saang presinto ka boboto, pati ang precinct number mo. Nandito lahat ng importanteng impormasyon, pati pangalan ng local and national candidates at ang mga pagpipiliang 156 party lists sa pinakalikod ng info sheet. Isa si Trisha sa mga unang nakatanggap ng VIS. Mas informative siya because nandun na lahat ng kailangan mong malaman before ka bumoto. And mas okay din na meron tayong copy nun, lalo na sa mga first-time voters. Sakaling hindi nyo maklaim ang inyong VIS, pumunta lang sa Precinct Finder na COMELEC online. Just type in your name and birthday, and in one click, the Finder will show you your polling info. Sa ibang rehiyon, tagumpay naman ang VIS distribution, pero meron pa ring mga botanteng nagdadalawang isip kung saan nga ba gagamitin ang kanilang mga perma. Paalala naman ni Garcia, pruweba lamang ang mga signature na naklaim na ng botante ang kanyang voter information sheet. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Malacanang handa raw tulungan ng mga Pilipino sa Taiwan sakaling ito'y sakupin ng China. Susunod yan sa agenda.
Traffic check muna ngayong Miyerkules sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang northbound lane habang moderate to heavy naman ang southbound lane. Tiniyak ng Malacanang na handa nitong tulungan na ang higit 200,000 Pilipino sa Taiwan sakaling sumiklab ang tensyon sa pagitan ng isla at China. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Hindi dapat mabahala ang taong bayan, pati ang mga Pilipinong nasa Taiwan. Ito ang pahayag ng Malacanang matapos utusan ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. ang mga tropa na maghanda na sa posibilidad na sakupin ng China ang Taiwan. Kasalukuyang nagsasagawa ng military exercises ang China sa paligid ng tinuturing nitong isang renegade province. If something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. There are 250,000 OFWs working in Taiwan, and we will have to rescue them. And it will be the task of Northern Luzon Command to be at the front line of that operation. Pero kalmado lang ang palasyo. Tama lamang po na magkaroon po siya ng reminder sa buong troops, pati na din po sa taong bayan na we should always be prepared in all contingencies. May mensahe rin si Yusek Castro sa may 250,000 na mga Pilipinong nasa Taiwan. Stay put. Basta po tandaan po nila, ang gobyerno po ay handang tumulong sa anumang oras para sa kanila. Lagi raw isa sa alang-alang ng pamahalaan ang kapakanan ng mga Pinoy sa Taiwan man o sa iba pang panig ng daigdig. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Pinalaya ang dose-dosena umanong POGO workers sa Panabo City, Davao del Norte matapos silang arestuhin ng walang ebidensya. Itutuloy naman daw ng NBI ang investigasyon sa mga hinihinalang illegal na aktibidad sa syudad. Ang detalye sa agenda report ni Edith Isidro ng Abante Radyo. Binasura ng korte ang mga kaso laban sa 59 na umano'y POGO workers sa Panabo City, Davao del Norte. Ayon sa NBI Region 11, syndicated estafa at illegal gambling ang isinampang kaso sa 55 na mga Chinese, 3 Malaysian at 1 Pinoy. Matapos silang maristo noong Disyembre 6, 2024 sa loob ng 1.5 hektaryang agricultural warehouse sa New Matlitbug sa Barangay Manay, Panabo City na napag-alamang nirintahan ng isang Chinese national. When we conducted the raid of the in Panabo, the establishment, kaagad namin inuli without any evidence or documents during that time. Ang sa amin lang, para ma-hold namin, and we still have a lot of time to investigate. Ito rin ang naging basihan ng korte para katigan ang writ of habeas corpus petition ng mga inaristo. Ang order ng court about the writ of habeas corpus is ang detention namin is direct basis. Bangaman pinalaya na, hawak pa rin ng NBI ang mga ebidensya sa naturang raid ng mga foreign IDs, shotgun, computers at iba pang mga gamit. Tuloy din ang investigasyon sa sabuatan at pagkakasangkot umano ng mga ilang lokal na opisyal sa illegal na mga aktibidad. Una na rin ay iulat ang mga grupong ito ang nagpatakbo ng scam hub sa loob ng 3 buwan. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante Radyo, Davao. Kinwestiyon ng Senado ang tila kawalan daw ng conviction sa mga kaso ng smuggling sa kabila ng kaliwat kanang raid. Ang paliwanag ng DOJ sa agenda report ni Hannah T. Hindi makukumbinsi ang publiko sa gitna ng sunod-sunod na raid kung walang nakukulong. Ito ang nailahad sa bagong pagdinig ng Senado pagdating sa smuggling at illicit trade. Sa datos na nailahad, may 1,296 na tobacco smuggling seizures na naitala ang Bureau of Customs mula 2018 hanggang 2025. Pero 64 lang dito ang nagresulta sa kaso. 14 ang nasa prosecutor's office pa lang. 8 kaso naman ang umabot sa hukuman. Pero 2 lang ang nahatulan. Mas mababa pa ito sa 1% ng kabuang seizures o 0.15% lang ang talagang may desisyon. Tingin ni Senator Win Gatchalian, magiging katawa-tawa lang daw ang Pinas kung di umaabot sa conviction ng mga raid. Hindi natin maalis sa isipan ng mga kababayan natin na itong mga seizures and raids are all for show. No? Because ultimately what we want is to secure conviction, but that's not happening.
Hininga ng konkretong paliwanag ang DOJ. Pero anila, may insufficient evidence daw kasi kaya hindi nahahatulan ang mga kasong ito. Pero pwede ring ipa-review ng Secretary of Justice ang dismissed cases at baligtarin ang desisyon ng prosecutor. Mas pinaiigting din daw ngayon ng ahensya ang case build-up. That includes the Bureau of Customs, not only the PNP, the NBI, in terms of law enforcement, so that we can build up better cases before filing in court. Samantala, inamin ng BIR na mahirap tukuyin kung lokal o imported ang mga nasasamsam na produkto na pabigat daw sa pagbubuo ng strong cases. So the challenge, Mr. Chair, is our operatives on the ground when they seize these articles, it is almost impossible to make a determination then and there that it is imported or locally manufactured. Hiling ng BIR, amyendahan ng National Internal Revenue Code para mawala ang distinction ng penalties sa locally made at imported unpaid excisable products. Tinanggap naman ni Gatchalian ang suhestyon. Ilan sa mga rekomendasyon ng Senado, mas mahigpit na training sa mga kasaping law enforcement at parusa sa mga pasaway na opisyal. Gusto rin ni Gatchalian na palakasin pa ang evidence handling at witness preparation pagdating sa smuggling. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Nag-umpisa na ang summer session ng Korte Suprema sa Baguio City at sinalubong agad yan ng protesta. Alamin natin kung bakit. Sa agenda report ni Joash Malimban live mula sa Baguio City. Joash. Tama ka dyan, Pinky. Umaga pa lang, sinalubong na agad ng protesta dito sa opisina ng Korte Suprema sa Baguio City. Nagmarcha ang Health Alliance for Democracy para ipanawagan na ideklarang illegal at unconstitutional yung pagtatransfer ng almost 90 billion pesos na pondo ng PhilHealth patungo sa National Treasury. Ngayong araw, inilunsad ang 4th round ng oral arguments ukol dito. Kasama sa mga dumalong petitioners sina Nery Colmenares, isang Bayan Coalition representatives tulad ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales at si Dr. Mingguita Padilla sa ilalim ng grupo ni Senator Coco Pimentel. Hiling daw nila, sana'y mabigyan na ng resolusyon ng oral arguments at maibalik sa PhilHealth ang pondo. Ayon naman kay Colmenares, mahalagang sumalig sa petitioners ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Kung matatalo raw kasi sila, magkakaroon ng justification ng pamahalaan na kumuha ng pondo sa iba pang mga government-controlled and owned corporations tulad ng GSIS at SSS. Kasama sa mga pinagtatalunan ngayong araw ay kung special fund daw ba ang sin tax. Ito yung mga excise tax mula sa mga umano'y harmful goods tulad ng tobacco, alcohol at sugary drinks. Sa ilalim ng sin tax reform law kasi, 80% na ma-generate na pondo dapat mapunta sa healthcare. Partikular na sa PhilHealth subsidy na magiging pondo ng indirect contributors tulad ng mga PWD at indigenous people upang masigurong mayroon din silang natatamasang healthcare. Kung ganito raw na earmarked o nakatakda na ang malaking bahagi ng sin tax sa isang o sa PhilHealth subsidy, maaari raw itong pumasok bilang special fund na ayon sa batas, hindi pwedeng galawin ng pamahalaan. Sa unang pagkakataon din, Pinky, personal na dumipensa kanina sa Department of Finance Secretary Ralph Recto. Ayon sa kanya, temporary at common sense action lang naman daw na inilipat yung pondo ng PhilHealth papunta sa National Treasury dahil galing daw sa pandemya ang bansa at nagre-recover pa tayo economically. Bukod pa riyan, hindi lang din daw PhilHealth yung tiningnan na lang GCC o GOCC na pinag-aaralan ng DOF ukol sa reserve funds. Ito raw yung napili nila dahil ayon sa kanya, umabot daw sa 183 billion pesos yung mga surplus funds o unused funds ng PhilHealth. Pero pauna na rin sinabi ng pamahalaan na handa naman daw silang ibalik yung pera sakaling ipag-utos ito ng Korte Suprema. Pinky. Joash, so kailan ang susunod na oral arguments at ano kaya ang aasahan natin dito? Nako, Pinky, bukas at kung necessary raw hanggang Friday magko-cover pa tayo dito ng mga susunod na rounds ng oral arguments patungkol dito sa PhilHealth fund transfer issue. Maraming mga legal arguments na ipresenta yung Korte Suprema kanina ukol sa legalidad at constitutionality ng paglilipat nga ng pondo. So ilang mga provision dito, sinight nila yung Universal Healthcare Act. Bukas inaasahan natin na maririnig natin yung panig naman ng Department of Health. Dahil pauna na rin nilang sinabi sa mga unang oral arguments na yung mga pondo naman daw na i-transfer nagamit naman daw sa mga health sector
projects tulad ng mga emergency medical funds at iba pang mga medical assistance funds. Ayon naman daw sa kanila, yung ibang mga pondo naman na inilipat, marahil ay sa unang tingin, hindi naman daw makakatulong yung mga halimbawa ay mga projects tulad ng bridges, mga kalsada. Pero ayon sa kanila, ito daw ay nakakatulong upang mailipat or yung ma-transfer yung mga patients na nangangailangan ng medical healthcare. Napaka-importante ang magiging desisyon ng Korte Suprema hinggil dito. Maraming salamat sa iyo, Joash Malimba, nag-uulat ng live mula po sa Baguio City. Ultra-bilyonaryo Manny Villar, pinakamayaman sa Pilipinas ayon sa Forbes. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna ngayong Miyerkules sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang northbound lane habang moderate to heavy naman ang southbound lane. Tiniyak ng Malacanang na handa nitong tulungan na ang higit 200,000 Pilipino sa Taiwan sakaling sumiklab ang tensyon sa pagitan ng isla at China. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Hindi dapat mabahala ang taong bayan, pati ang mga Pilipinong nasa Taiwan. Ito ang pahayag ng Malacanang matapos utusan ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. ang mga tropa na maghanda na sa posibilidad na sakupin ng China ang Taiwan. Kasalukuyang nagsasagawa ng military exercises ang China sa paligid ng tinuturing nitong isang renegade province. If something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. There are 250,000 OFWs working in Taiwan, and we will have to rescue them. And it will be the task of Northern Luzon Command to be at the front line of that operation. Pero kalmado lang ang palasyo. Tama lamang po na magkaroon po siya ng reminder sa buong troops, pati na din po sa taong bayan na we should always be prepared in all contingencies. May mensahe rin si Yusek Castro sa may 250,000 na mga Pilipinong nasa Taiwan. Stay put. Basta po tandaan po nila, ang gobyerno po ay handang tumulong sa anumang oras para sa kanila. Lagi raw isa sa alang-alang ng pamahalaan ang kapakanan ng mga Pinoy sa Taiwan man o sa iba pang panig ng daigdig. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Pinalaya ang 12 na umanong POGO workers sa Panabo City, Davao del Norte matapos silang arestuhin nang walang ebidensya. Itutuloy naman daw ng NBI ang investigasyon sa mga hinihinalang illegal na aktibidad sa syudad. Ang detalye sa agenda report ni Edith Isidro ng Abante Radyo. Binasura ng korte ang mga kaso laban sa 59 na umanay POGO workers sa Panabo City, Davao del Norte. Ayon sa NBI Region 11, syndicated estafa at illegal gambling ang isinampang kaso sa 55 na mga Chinese, 3 Malaysian at 1 Pinoy. Matapos silang maristo noong Disyembre 6, 2024 sa loob ng 1.5 hektaryang agricultural warehouse sa New Matlitbug sa Barangay Manay, Panabo City na napag-alamang nirentahan ng isang Chinese national. When we conducted the raid of the in Panabo, the establishment, kaagad namin inuli without any evidence or documents during that time. Ang sa amin lang, para ma-hold namin, and we still have a lot of time to investigate. Ito rin ang naging basihan ng korte para katigan ang writ of habeas corpus petition ng mga inaristo. Ang order ng court about the writ of habeas corpus is ang detention namin is without basis. Bagaman pinalaya na, hawak pa rin ng NBI ang mga ebidensya sa naturang raid ng mga foreign IDs, shotgun, computers at iba pang mga gamit. Tuloy din ang investigasyon sa sabuatan at pagkakasangkot umano ng mga ilang lokal na opisyal sa illegal na mga aktibidad. Una na rin ay ulat ang mga grupong ito ang nagpatakbo ng scam hub sa loob ng 3 buwan. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante Radyo, Davao. Kinwestiyon ng Senado ang tila kawalan daw ng conviction sa mga kaso ng smuggling sa kabila ng kaliwat kanang raid. Ang paliwanag ng DOJ sa agenda report ni Hannah T.
Hindi makukumbinsi ang publiko sa gitna ng sunod-sunod na raid kung walang nakukulong. Ito ang nailahad sa bagong pagdinig ng Senado pagdating sa smuggling at illicit trade. Sa datos na nailahad, may 1,296 na tobacco smuggling seizures na naitala ang Bureau of Customs mula 2018 hanggang 2025. Pero 64 lang dito ang nagresulta sa kaso. 14 ang nasa prosecutor's office pa lang. 8 kaso naman ang umabot sa hukuman. Pero 2 lang ang nahatulan. Mas mababa pa ito sa 1% ng kabuang seizures o 0.15% lang ang talagang may desisyon. Tingin ni Senator Win Gatchalian, magiging katawa-tawa lang daw ang Pinas kung di umaabot sa conviction ng mga raid. Hindi natin maalis sa isipan ng mga kababayan natin na itong mga seizures and raids are all for show, no? Because ultimately what we want is to secure conviction, but that's not happening. Hininga ng konkretong paliwanag ang DOJ. Pero anila, may insufficient evidence daw kasi kaya hindi nahahatulan ang mga kasong ito. Pero pwede ring ipa-review ng Secretary of Justice ang dismissed cases at baligtarin ang desisyon ng prosecutor. Mas pinaiigting din daw ngayon ng ahensya ang case build-up. That includes the Bureau of Customs, not only the PNP, the NBI, in terms of law enforcement, so that we can build up better cases before filing in court. Samantala, inamin ng BIR na mahirap tukuyin kung lokal o imported ang mga nasasamsam na produkto na pabigat daw sa pagbubuo ng strong cases. So the challenge, Mr. Chair, is our operatives on the ground when they seize these articles. It is almost impossible to make a determination then and there that it is imported or locally manufactured. Hiling ng BIR, amyendahan ng National Internal Revenue Code para mawala ang distinction ng penalties sa locally made at imported unpaid excisable products. Tinanggap naman ni Gatchalian ang suhestyon. Ilan sa mga rekomendasyon ng Senado, mas mahigpit na training sa mga kasaping law enforcement at parusa sa mga pasaway na opisyal. Gusto rin ni Gatchalian na palakasin pa ang evidence handling at witness preparation pagdating sa smuggling. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Nag-umpisa na ang summer session ng Korte Suprema sa Baguio City at sinalubong agad yan ng protesta. Alamin natin kung bakit sa agenda report ni Joash Malimban live mula sa Baguio City. Joash. Tama ka dyan, Pinky. Umaga pa lang, sinalubong na agad ng protesta dito sa opisina ng Korte Suprema sa Baguio City. Nagmarcha ang Health Alliance for Democracy para ipanawagan na ideklarang illegal at unconstitutional yung pagtatransfer ng almost 90 billion pesos na pondo ng PhilHealth patungo sa National Treasury. Ngayong araw, inilunsad ang 4th round ng oral arguments ukol dito. Kasama sa mga dumalong petitioners, sina Nery Colmenares, isang Bayan Coalition representatives tulad ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales at si Dr. Mingguita Padilla sa ilalim ng grupo ni na Senator Coco Pimentel. Hiling daw nila, sana'y mabigyan na ng resolusyon ng oral arguments at maibalik sa PhilHealth ang pondo. Ayon naman kay Colmenares, mahalagang sumalig sa petitioners ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Kung matatalo raw kasi sila, magkakaroon ng justification ng pamahalaan na kumuha ng pondo sa iba pang mga government-controlled and owned corporations tulad ng GSIS at SSS. Kasama sa mga pinagtatalunan ngayong araw ay kung special fund daw ba ang sin tax. Ito yung mga excise tax mula sa mga umano'y harmful goods tulad ng tobacco, alcohol at sugary drinks. Sa ilalim ng sin tax reform law kasi, 80% na ma-generate na pondo dapat mapunta sa healthcare. Partikular na sa PhilHealth subsidy na magiging pondo ng indirect contributors tulad ng mga PWD at indigenous people upang masigurong mayroon din silang natatamasang healthcare. Kung ganito raw na earmarked o nakatakda na ang malaking bahagi ng sin tax sa isang o sa PhilHealth subsidy, maaari raw itong pumasok bilang special fund na ayon sa batas, hindi pwedeng galawin ng pamahalaan. Sa unang pagkakataon din, Pinky, personal na dumipensa kanina sa Department of Finance Secretary Ralph Recto. Ayon sa kanya, temporary at common sense action lang naman daw na inilipat yung pondo ng PhilHealth papunta sa National Treasury dahil galing daw sa pandemya ang bansa at nagre-recover pa tayo economically. Bukod pa riyan, hindi lang din daw PhilHealth yung tiningnan na lang GCC o GOCC na pinag-aaralan ng DOF ukol sa reserve funds. Ito raw yung napili nila dahil ayon sa kanya,
umabot daw sa 183 billion pesos yung mga surplus funds o unused funds ng PhilHealth. Pero pauna na rin sinabi ng pamahalaan na handa naman daw silang ibalik yung pera sakaling ipag-utos ito ng Korte Suprema. Pinky. Joash, so kailan ang susunod na oral arguments at ano kaya ang aasahan natin dito? Nako Pinky, bukas at kung necessary raw hanggang Friday magko-cover pa tayo dito ng mga susunod na rounds ng oral arguments patungkol dito sa PhilHealth fund transfer issue. Maraming mga legal arguments na ipresenta yung Korte Suprema kanina ukol sa legalidad at constitutionality ng paglilipat nga ng pondo. So ilang mga provision dito, sinight nila yung Universal Healthcare Act. Bukas inaasahan natin na maririnig natin yung panig naman ng Department of Health. Dahil pauna na rin nilang sinabi sa mga unang oral arguments na yung mga pondo naman daw na i-transfer, nagamit naman daw sa mga health sector projects tulad ng mga emergency medical funds at iba pang mga medical assistance funds. Ayon naman daw sa kanila, yung ibang mga pondo naman na inilipat, marahil ay sa unang tingin, hindi naman daw makakatulong yung mga halimbawa ay mga projects tulad ng bridges, mga kalsada. Pero ayon sa kanila, ito daw ay nakakatulong upang mailipat or yung ma-transfer yung mga patients na nangangailangan ng medical healthcare. Napaka-importante ang magiging desisyon ng Korte Suprema hinggil dito. Maraming salamat sa iyo, Joash Malimba, nag-uulat ng live mula po sa Baguio City. Ultra-bilyonaryo Manny Villar, pinakamayaman sa Pilipinas ayon sa Forbes. Susunod yan sa Agenda. At traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Pamilya o kaibigan, marami nang nasirang pagsasamahan online dahil po sa politika. Mas pinatindi pa yan ng mga peking impormasyon sa social media. Ano ba pwedeng gawin para magkaroon ng maayos at mas makabuluhang diskusyon sa mga issue? Alamin sa huling bahagi ng Special Agenda Report ni George Cahiles. Dating DDS o diehard Duterte supporter si Willie Co na nakabase sa Sydney, Australia. Sinuportahan at kinampanya niya raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Dumami kami ng dumami. Ako nang i-interview sa radyo rito, sa mga magazines dito. Nag-media ako ni coordinator ako ng DDS Sydney. Pero nagbago ang ihip ng hangin nang makita raw niya ang dami ng mga namatay sa war on drugs sa ilalim ng Administrasyong Duterte. At ngayon, suportado raw niya ang pag-aresto sa dating Pangulo para harapin ang kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Sinabi ko sa mga kasama ko, ay headed up of him, sabi ko, hindi makuha ng kanya, yung policy niya, bakit yung mahihirap pinapatay. Wala man lang tayo nakikita mga drug lords, mga big drug lords na pinapatay niya. Sa usaping politika, talo-talo ang lahat sa social media. Walang kaibigan, walang kamag-anak. Hindi na mabilang ang samahang nauwi sa bangayan at masasakit na salita online dahil sa magkakaibang perspektibo at paniniwala na pinatitindi pa ng misinformation at disinformation online. Ayon sa psychologist na si Dr. Ver Reyes, natural na makaramdam ng discomfort o pagkainis, lalo na kung ang isang kakilala, kaibigan o kamag-anak ay may naiibang opinyon o naniniwala sa fake news. Pero makakatulong ba ang konfrontasyon para resolbahin ito? Ano ba yung goal mo of why you want to engage? Is it because you want to prove yourself? You want to prove to them that you're right and that they're wrong? Kasi kung ganon yung perspective, magiging difficult talaga yun. Aside from knowing why you're engaging with them, where they're coming from, kailangan huminahon din kasi yung mga tao. Kasi kung heightened yung emotions nyo pareho, hindi magiging productive yung discussion. Si Willie aminado na imbis na makipag-away sa mga dating kasamahan at kamag-anak, block o unfriend na lang muna ang style niya sa social media. Siguro mga 4 na lang ang Duterte, no? Na mga kaibigan ko dito, pero they were such nice people. Ayaw nilang
pag-uusapan si Duterte or Bongbong Marcos kung magkaharap kami. Pero alam nilang ako talagang anti pa rin ako sa kay Duterte at kay Marcos. Ngayon, hindi na namin pinag-uusapan. Pero the rest of my friends worldwide, ang dami. Nagbawas na nga ako from 700 something. Ayon kay Reyes, bagamat importante ang self-care at detoxification sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga bagay na nakakapagpairita sa'yo, hindi naman ito nare-resolba ang problema. Ang sa akin, hindi ko binablock. So, ang ginagawa ko, I share then the facts na at reliable sources. Kasi pag binlock mo, stinap mo din sila from engaging with you naman. Masalimuot ang mundo ng social media. Maraming chismis, maraming ingay, maraming peking impormasyon na nakakaapekto sa ating kaisipan. Kaya naman importante ang sapat na kaalaman, mapanuring kaisipan at mahabang pasensya para sa isang healthy online environment. Para sa Agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel. Nabunyag sa isang Senate hearing ang umano'y paglimas ng mga anak ng isang yumaong negosyante sa kanyang milyones na nakatago sa 2 bangko. Ang mga bangko naman ay deadma raw sa apila ng balo na ma-access ang mga account ng kanyang asawa. Ang detalye sa malateleseryeng pagdinig sa Agenda Report ni Sujin Kim. I didn't know that a family estate issue would turn into a national issue. Ang nagsimula bilang isang private family dispute, sumabog sa isang national scandal. Nang i-expose ni Gina T, asawa ng yumaong businessman na si Eduardo T, sa isang Senate hearing, ang umano'y multi-million peso estate na naiplunder ng kanyang stepchildren. I didn't know that in the course of my grieving, I didn't know that money transfers were already being made by my stepchildren. Ang mga bangko na natiling tahimik at nang enable pa umano ng mga transfer. Namatay ang asawa ni Gina noong 2021 dahil sa COVID. Matapos ang 3 taon, wala pa rin daw siyang natanggap ni bank records mula sa RCBC at Metrobank kung saan karamihan sa mga pondo ay nakatago. Nang busisiin ni Gina ang mga bank account, napag-alaman niya na may mga withdrawal at cheque na umano'y in-issue ng asawang nung panahong iyon ay incapacitated na. So there is no way for the checks to be signed by my husband kasi COVID pa, naka-intubate pa siya. And nobody is allowed in the COVID ward. And then ang mas masakit po, Senator, as I mentioned to you during your show, was withdrawals were being made after his death. And alam naman po natin ng batas that pag may namatay na po, frozen na po ang mga assets. Pero alam ba nung bangko, ma'am, na Opo, kasi away na yung husband yes, niya? sir, because they even sent flowers to our house during Okay, the so wedding. alam nila. Opo. Ayon kay Gina, sinabi sa kanya ng Metrobank at RCBC na hindi niya pwedeng i-access ang balanse dahil sa bank secrecy law kahit pa siya ang legal spouse. And my argument with them was, what are you keeping the secret from when I'm the legitimate spouse? Hanggang sa nakuha ni Gina ang impormasyon mula sa RCBC at dito na nagsimulang mag-ring ang alarm bells. When I saw the amount, sir, I'm not sure if it's safe to share, but when I saw the amount, the balance of the 7 peso accounts, 6 figures lang po yun. And hindi po ako naniniwala na 6 figures lang yung balance ng asawa ko. Kasi that means mas marami pa akong pera sa kanya, which is impossible. My husband owns 3 companies in Surigao del Sur. We have 176 employees. So imposibleng 6 figures lang po yung balance ng account ng asawa ko. Napag-alaman daw ni Gina na pagkatapos mamatay ng kanyang asawa, milyon-milyong mga transfer ang naiproseso. Isa sa Mighty Oaks Corporation na ganap na pagmamay-ari ng kanyang stepchildren. Sinita ni Senator Raffy Tulfo ang mga bangko. Once na dapat may pumunta sa inyo para magreklamo, ma-action agad kayo. 3 years na pala siya pabalik-balik. Ang bagal ng aksyon ninyo. Until na nagsumbong siya rito, hindi pa sana kayo umaksyon. Dito hindi ako papayag. Pa-imbestigahan ko kayo. Patatawag ko yung Bangko Sentral ng Pilipinas kung kinakailangan. Every week mag-hearing tayo rito. Sige, 1-2 sawa tayo. Sa huli, pinangako ni Tulfo na ipapasabina niya ang stepchildren ni Gina at itutuloy ang investigasyon. Nakatuon din ang Senado sa policy changes para matiyak na hindi na mae-etchepuera ang mga balo pagdating sa kanilang legal rights. Sinubukan ng Billionaire News Channel na hinga ng pahayag ang Metrobank at RCBC. Para sa Agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.
Sinabon ng mga senador ang opisyal ng Securities Exchange Commission dahil sa pagkalat ng mga umano'y abusadong online lending companies. Nagbabalik si Sujin Kim para sa detalye. Nagngingit-ngit si Senator Raffy Tulfo sa tila kapabayaan ng Securities and Exchange Commission sa pagre-regulate ng mga online lending apps o OLAs. Tadtad na po ako ng mga reklamo sa napakaraming mga netizens na nagreklamo online. They're being threatened, bodily harm, papatayin, tinatawagan yung kanilang mga kasamaan, hinaharap sila sa work. Sinabi ni Tulfo na hinahayaan umano ng SEC na ibahagi ng lending companies ang confidential data ng mga borrower sa third-party service providers. Lahat ng mga personal information nila nakakarating na sa iba't ibang tao na talagang harassment ang feeling nila. So, this has to stop. Depensa naman ni SEC OIC Director Attorney Kenneth Joy Quimio, ang mga third-party agent ay partners ng OLA. Kwinestyon ni Tulfo ang SEC tungkol sa circular nito na pinapayagang ibigay sa third-party service providers ang data ng mga borrower. Binunyag ni Tulfo ang kaso ng Sunprime Inc. na hindi naman daw nag-apply para sa OLA bago ang moratorium pero pinayagang mag-operate bilang Salmon Finance sa 2025. Giit ni Tulfo, oras na para linisin at mag-publish ng verified list ang SEC sa kung alin lamang ang mga app na lehitimo. Pinuna ni Tulfo ang 181 lending apps na nasa listahan ng SEC. Anya, may 4 na po na wala sa original list noong moratorium. Binalaan naman ni Senator Win Gatchalian ang lending apps na may sobrang taas na interest rates. Hindi ho natin sinasabi na wag na magbayad yung mga umutang. Ang sinasabi lang ho natin, dapat makatarungan, wasto at legal yung pangongolekta. Hindi ho yung pananakot at pagbabanta po sa buhay. Humingi naman ng subpoena si Tulfo para sa lahat ng director ng GCash dahil sa hindi nito pagsipot sa hearing sa kabila ng pagkakadawit sa ilang paniningil. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Nanguna si ultra-bilyonaryo Manny Villar sa mga Pinoy tycoon na pasok sa Forbes list of world's richest people. Pang 117 sa buong mundo si Villar na may net worth na $17.2 billion. Chairman ng Vista Land and Lifescapes ang dating Senate President at malaki raw ang naiambag ng kanyang Golden Envy Holding sa kanyang asset. Pasok din sa Forbes list ang ilan pang mga Pinoy ultra-bilyonaryo tulad nina Enrique Razon, Ramon Ang, Lucio Tan at ang magkakapatid na C ng SM Group. Talumpati ng isang senador sa Amerika tumagal ng higit 25 oras. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour. Sa Elliptical Road sa Quezon City, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Sad news in entertainment, pumanaw na sa edad na 65 ang versatile actor na si Val Kilmer. Namatay siya sa LA dahil sa pneumonia. 1984 ang film debut ni Kilmer sa spy spoof na Top Secret. Sumikat siya bilang Iceman sa 1986 smash hit Top Gun at naging Cape Crusader din siya sa Batman Forever. Kakaibang stamina ang ipinamalas ng isang US Senator para lang ihayag ang kanyang saloobin laban kay US President Donald Trump. Nagtalumpati lang naman si Senator Cory Booker ng, wait for it, 25 hours and 5 minutes. Yan na ang pinakamahabang speech na ginanap sa Senate floor. Natalo nito ang previous record na 24 hours and 18 minutes na naitala ni late Senator Strom Thurmond noong 1957. Kwento ni Booker, matinding paghahanda daw ang kinailangan para sa kanyang marathon speech. Pero worth it naman daw ang sakripisyo. So I fasted for days into it. I stopped drinking water a long time ago. I think that had good and bad benefits. I definitely started cramping up from lack of water. So if some of you really drink nothing, in the end I was just trying to do something to stop my muscles from cramping.
So there's just a lot of tactics I was using to try to make sure that I could stand for that long. Inuulan daw ng Filipino followers ang American author na si Nicholas Kaufman, but for the wrong reasons. Napapagkamalan kasi siya bilang ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Sa Facebook, iginiit ni Kaufman na hindi nga magkapareho ang spelling ng apelido nila ng kanyang katukayo. Isa lang kasi ang N sa Kaufman ng lead counsel ni FPRRD. Kaya ang pakiusap ng manunulat sa Filipino netizens, itigil na ang pagme-message sa kanya. Hindi na lang pang dessert ang tsokolate, pwede rin itong pang-ulam. Yan ang pinatunayan ng isang Italian luxury chocolate brand na may unique twist sa iba't ibang putahe. Silipin natin ang mga ito sa Billionario Bites ng ating lifestyle host Marie Lozano. Sanay tayong matikman ang tsokolate bilang panghimagas. Pero sa isang kakaibang kainan, ang tsokolate ang bida mula almusal hanggang midnight snack. Dumating sa Pilipinas si GB Mantelli, descendant na nagsimula ng 140-year-old na luxury Italian chocolate brand na Venchi. At dala niya ang isang misyon. Ipakita na ang tsokolate ay pwedeng ibagay sa bawat putahe, kahit sa mga pinaka-tradisyonal na Pinoy na ulam. We want to link the passion of our Italianness. We love to cook in Italy. So when I moved to Manila, I found a lot of natural ingredients in your cooking. I said, wow, come on, I can pair less is more. I can pair my chocolate and to find the right balance. In your culture, you have a lot of sweet dishes, and I bring my dark side of Venchi. Sa isang eksklusibong 6-course chocolate pairing event, ipinamala si GB ang culinary curveball o hindi inaasahang kombinasyon ng flavors. Hindi pangkaraniwang ang menu. Gaya ng manggang hilaw na may bagoong at blood orange-filled dark chocolate. I don't know. Anyway. Itlog na maalat, gising-gising at pistachio chocolate. Uy, bagay siya. Crispy chicharon with cinnamon at hazelnut nougatine chocolate. This is easily something that works. At grilled liempo, glazed with muscovado. Laing with toasted sesame and chili flakes at 75% dark chocolate. This is my favorite. Also mine. I love it. Yeah. It's amazing. You're a genius. Marami ang nagulat pero lahat ay naaliw. Ang reaksyon, gaya ko, hindi ko inakala pero pwede pala. At masarap pa ang iba. For sure, you know, the palate of our foodies are always different. Discovering together, through the storytelling, the real pleasure of chocolate. Yes, it's an open mind lunch. It is. It's something that I'm like, but it's good, yeah. I like how Jibby just mentioned it now, that it's supposed to open your mind. Open up your palate, try different things, and that's what I've done so far. Sa huli, napatunayan ni Jibby na ang tsokolate ay hindi lang pang dessert. Hindi mo man hahanap-hanapin ang kombinasyon ng flavors, pero pinapalawak nito ang ating panlasa at hinahanda tayo sa mas marami pang culinary adventures. We always love to pairing our chocolate to bring the joy of the positive indulgence. Chocolate is not only chocolate, it become a sort of experience for sure. Kaya ngayon, masasabi natin kung pwede pala talaga ang mangga, bagoong at chocolate, ano pa kaya ang susunod? Para sa Agenda, Marie Lozano, Billionaire News Channel. Tapsilog. Tapsilog na may tsokolate? Chocolate orange. What? Chocolate sisig. Pwede. Nag-melt. Chocolate. Are you a chocolate sa sisig. person? I am, but I only have, a bite. Bite? Oh, one lang. Totoo ba? Kasi Oo. merong happy ingredients ang
Chocolate, It no? really makes you happy. Ang masama lang sa chocolate is the sugar. Right, the Oo, sugar so content. bumili kayo ng sugarless. Sugar-free. Pwede yan. Ikaw mahilig ka sa chocolate? Hindi. Ay, hindi. Hindi talaga. Chicharon. Chicharon. Doon ako mahilig sa sisig, chicharon. Ayun. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.